Kung may pasabog si Zaldico, meron din ang Pangulo. Ayon kay PBBM, nilapitan siya ng abogado ni Ko at inalok na ititigil na ang paglalabas ng video ng dating kongresista. Pero may kondisyon. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Tinangka umanong i-blackmail ng kampo ni Zaldico ang Pangulo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico. Kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Pero mariin itong tinabla ni PBBM. Anya, I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Itinanggi naman ng abogado ni Zaldico ang umano'y pang-blackmail. Sa kanyang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Roy Rondain na wala siyang nakausap sino man sa gobyerno. Hindi rin daw niya kontrolado ang paglalabas ng mga pasabog ni Ko. Dagdag ni Rondain, real and authentic ang mga video ng dating mambabatas. Pero duda rito ang Malacanang. Nauumay na rin daw ang palasyo sa tinatawag nitong mga kasinungalingan ni Ko. Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. Tingin naman ng Digital Pinoy's hindi issue kung artificial intelligence o AI ba ang mga video ni Ko dahil hindi naman daw ito dinisown ng kanyang kampo at wala rin itong pahayag sa ngayon kung nahack ba ang kanyang social media account. Ang mas malaking tanong daw ay kung totoo ba ang mga pasabog ni Ko na tanging mga korte at ICI lang ang makakasagot. Para sa Malacanang, malinaw ang motibo sa pilit na pagdawit ni Ko sa Pangulo at sa pamilya nito sa isyu ng katiwalian. Iligtas ang sarili sa multi-billion peso flood control scam. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.